Magandang umaga, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga limang bagay na ginagawa natin? Bakit hindi gaano gumagana ang levothyroxine or hindi natin nakukuha yung 100% na conversion, no? Kasi, di ba, levothyroxine, tapos maiko-convert siya into T3, okay? So, bakit nga ba nagkakaroon ng sablay or bakit hindi natin nakukuha yung 100% na conversion, no? Hindi natin alam, may mga limang bagay tayong ginagawa na siyang nakakasira sa levothyroxine. O tara, pag-usapan na natin. Ang babanggitin ko ay base sa aking karanasan bilang isang pasyenteng may hypothyroid at umiinom ng levothyroxine, at ito ay base na rin sa paliwanag ng aking mga endocrinologists at mga forum research na aking nabasa at na-attendan. Okay, o tara, umpisahan na natin. Iniinom mo yung levothyroxine kasama ng gatas or juice, mga ganyan, no? So, nakaka-apekto po yun kasi hanggat maaari, tubig lang. So, bakit? Ngayon, yung iniinom mo, no, kung mahilig kang uminom ng gatas, mahilig kang uminom ng juice, yun yung gagawin mong panulak, matataas sa sugar ang juice. Alam naman natin yan, no? So, nakaka-interfere po siya. Hindi ko naman sinasabing hindi gagana na yung levothyroxine mo, useless. Nababawasan siya at least 30 to 40%. Nababawasan po siya. Kaya ang nangyayari sa atin, yung conversion po niya, convert pa rin naman siya into T3. Pero, hindi ganon or hindi enough yung conversion na nangyayari sa katawan natin. Usually, sa atay, sa kidneys, sa body tissues, and cells. No? Kung may inflammation ka, dahil mahilig kang uminom ng matatamis, or kung ano pa man, yun yung nangyayari. Okay? Masyado kang dumedepende sa pag-inom ng gatas, ng juice na siya yung ginagawa mong panulak. Hanggat maaari, clear water. Walang halong pipino, walang halong lemon. O walang halong kung ano, clear water lang. Okay? So, mararamdaman mo naman yun. No? Na, okay. Ang sarap. Ako kasi pag umiinom ako ng levothyroxine sa morning, pagka nagigising ako ng 4, ng 3, para magwiwi, iinom ako noon. Tapos, tutulog ulit ako. Ngayon, ito nangyayari. Pagtulog ako, pakiramdam ko, based sa observation ko, pagtulog ko, pagising ko, para akong energetic. Pakiramdam ko, para akong walang hypo. Ganon yung pakiramdam ko. Unlike before na, pag nagising ako ng 6, inumin ko siya. After an hour, kakain ako ng prutas, ng ano. Minsan parang medyo wobbly pa ako eh. Pero dito, mula nung ginawa ko yun, nung sinunod ko yung sinabi ni Doc na 4 or 3 in the morning, tapos bumabalik ako sa kama, gigising ako ng 6, ng 5, mas okay ako. As in, yung absorption mas maganda, weight management mas maganda. Mas okay yun. Basta water lang, huwag nyo nang haluan ng kung ano-anong iniinom, ha? Next, ikaw ay masyadong stress. Okay? Mataas ang cortisol ng katawan mo, no? Alam naman natin na ang cortisol ay stress hormone, no? Pag masyadong mataas po yan, syempre, naapektuhan po ang ating sistema. Hindi lang po ang ating, tawag dito, panunaw, hindi lang ang ating blood pressure, no? Pag stress ka, lahat, ultimo utak mo, hindi mo ma-relax. Nakaka-apekto po yan. Okay? Kaya minsan nagkakaroon tayo ng depression, anxiety, okay? Nakaka-apekto po yan, no? Kaya minsan mapapansin mo, nagtitake naman ako ng levothyroxine, pero bakit parang nothing happen? Parang gano'n, no? Pero kung i-assess mo, mataas ba ang stress level ko sa buhay or sa katawan ko? Diba? May gano'n. Lahat naman tayo nai-stress, oo. Wala namang exempted dyan. Lahat tayo meron, kahit naman ako, kahit sino pang pinakagwapo, maganda, mayaman dyan, lahat yan nai-stress, no? Pero syempre, kailangan natin po yung i-manage. Okay? Kahit sabihin mong naglilevothyroxine ka, 'di ba? Talagang maapektuhan 'yan. Kaya kung ako sa iyo, 'di ba, i-control mo yung stress na 'yan. Kung medyo nahihirapan ka,
pwede kang sumangguni sa espesyalista kagaya ng mga psychologist or pwede mo namang sabihin sa doktor mo regarding sa stress level na kinakaharap mo sa buhay. Okay, walang masama doon. Take it easy. Sabi nga nila, you are valid. Kung yun yung pakiramdam mo dahil stress ka, go ahead. Makipag-usap ka kung sino yung dapat, no? Psychology, psychiatrist, or yung endocrinologist natin. Pwede mo kausapin regarding doon. Okay? So, pangalawa yun ha, yung stress, yung high level ng stress natin sa katawan. Okay, sunod. Mahilig kang uminom ng alak. Marami sa atin yan. Umiinom ng ano pa rin, no? Ng alak kahit naglilevothyroxine na, kahit hypothyroid na. Eh, hindi nyo ba alam na ang atay natin, halos dyan nangyayari, 60% pataas dyan nangyayari ang conversion ng levothyroxine into T3. Paano kung may damage ang atay mo? Or may fatty liver ka? 'Di ba? So, paano pa? Yun yung mahirap doon. Kaya nga, laging chine-check din sa atin yan nito. No, may fatty liver ka, tapos sasabihin, umiinom ka ba ng alak? Ang gagawin mo naman, itatanggi mo. Hindi na po, Dok, pero mamaya, iinom ka. So, nakaka-apekto po yun. Kasi, tawag dito, guys, no, ang ating atay, siyang binubugbog mo pag umiinom ka ng alcohol. Okay? Ang digestion na nangyayari dyan, ano lang, parang 1 ml lang ang nadadigest ng ano natin, ng atay natin. 1 ml per hour ng alcohol ang nadadigest niya. Kung ang iniinom mo 500 ml or 500 cc ng Red Horse, so gaano katagal yun bago ma-digest ng liver natin, plus may iniinom ka pang gamot like amlodipine. Tapos syempre, minsan pinaiinom tayo ng Urinorm o Febuxostat. So, nahihirapan mag-digest yung atay natin. So, anong mangyayari? Masisira yung conversion ng levothyroxine papunta ng T3, naapektuhan. O, sino nagsasuffer? Di tayo. Kaya minsan pakiramdam mo, hindi yata gumagana sa akin yung levothyroxine ko. Kulang yata yung dosage. But, yung atay mo, nakita mo ba kung anong ginagawa mo? Siyempre, hindi. O, di ba? Panay pa rin yung inom mo, plus sasamahan mo pa ng mga fatty foods. O, di lalong nabubugbog yung atay natin. Yung atay natin, located siya dito ha, sa right upper quadrant. Nandito yan. Malaki yan. Okay? Pinakamalaking internal organ ang ating atay. Na ginagawa natin, bakit naapektuhan ng conversion ng levothyroxine? Hindi tayo kumakain ng balanced diet or ng masustansya na siyang nakakatulong sa atin. Okay, kagaya rito, kulang ka sa fiber. Marami yan. So, pag sinabi mong fiber, marami tayong pagkukunan yan, hindi lang naman sa gulay. Meron din sa fruits. Pwede rin tayong kumain ng mga whole grains, no? Like wheat bread, yung mga quinoa, yung mga oats. Yan, marami yun, no? So, nakakatulong po yan. Siyempre, nakakatulong yun sa ating gut, sa ating digestion, sa ating liver. Okay? So, pag mas maraming fiber, naiiwasan din po yung pagkakaroon ng mataas deposit ng cholesterol sa ating katawan, no? So, maganda talaga ang fiber. Kaya dapat ang diet natin, rich in fiber, low salt, low fat. Well, hindi naman natin sinasabing tanggalin yung mga taba, at saka yung asin, but again, kailangan balanse at mataas ang ating fiber sa diet. Yung protina mo sa plato, 25%, ang carbohydrates, 25%, 50% po dapat fiber po. May gulay ka, may prutas ka. I'm not saying na fiber ang kainin mo sa buong araw o kaya sa buong diet mo, no? Hindi naman ganon. Okay? Dapat balanse pa rin. Kalimitan ng may mga mabababang fiber sa katawan, ayan, nagkakaroon ng constipation, 'di ba? Yung pagiging dry ang skin, minsan affected din diyan ang ating mood. Okay? So, if I were you, mag-start na kayo or mag-research na kayo ng mga diet na mataas sa fiber or sumangguni kayo sa ating mga nutritionist, dietitian para magabayan tayo
para sa ating meal planning. So wala namang masama doon. Hindi mo rin naman kailangan gumastos ng malaki or tawag dito mag-invest ng sobra-sobra, no? Yung malaman mo lang, yung may knowledge ka lang kung ano yung dapat para sa ano mo, no? Sa katawan mo, sa kondisyon mo, sapat na yun. Okay? Basta again, dapat consistent ka and may discipline para magawa mo siya. Alright? O, eto na. Panglimang nakaka-apekto sa conversion. Uminom ka ng levothyroxine ng 6 in the morning. Naka 1 oras or naka 30 minutes, susundan mo agad ng gamot. For example, para sa cholesterol o kaya sa uric acid. Dapat po, ang pagitan, ito as per my endocrinologist to, dapat po ang pagitan at least 3 hanggang 4 na oras bago ka uminom ng supplement, ng kung ano man yan. Kung may iniinom ka, for example, may iniinom kang malunggay, capsule, wala naman nagbabawal, no? Pero at least malayo yung pagitan, 3 hanggang 4 na oras po dapat. Yun yung paliwanag sa akin ni Doctor for proper absorption and conversion ng levothyroxine sa katawan natin. Kung ang gagawin mo, okay, inom ako ng levothyroxine 6 a.m. Tinik mo. Taka 30 minutes na. Inumin ko na yung malunggay capsule ko o yung yung statin ko. O kaya yung gamot ko sa high blood, inumin ko na. At least may pagitan na 4 na oras. Yun yung explanation sa akin dito ni Doctor, no? Kasi ako, may iniinom ako na, dati, anong pangalan nito? Yung Centrum, no? So, ang pagitan talaga noon, malayo. Layo talaga. Minsan, before lunch na. Mga 11 ko na nga iniinom, minsan nga 12 na, no? So, may ganong bagay. Kasi nakaka-apekto siya sa absorption. Ganun kaselan ang levothyroxine. Okay? Hindi naman para ma-zero yung levothyroxine, hindi naman nangyayari yung wala talagang na-convert. Pero again, bawas po siya. Kung ang kailangan ng katawan natin, let's say 10, ang na-convert lang 7, di kulang. Okay? So ganun lang po So yun yung mga 5 bagay na madalas nating ginagawa kung bakit hindi nagkakaroon ng tamang conversion or naapektuhan ang conversion ng levo sa T3. So, paano? Alright? Maraming salamat sa panonood at walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli po at God bless everyone.